Okay, so magandang araw po sa inyong lahat at isa na naman pong importanteng principle of international law ang i-discuss natin dito, which is the Lex Loci Celebrationis. So ano nga ba ang principle na to? So according to the definition, the law of the place where the contract is entered into shall determine whether the contract was formed in accordance with formal requirements or solemnity of contracts. Sa madaling sabi, ang Lex Loci Celebrationis ay nagsasabi na ang lugar kung saan nagsimula o ginawa ang isang kontrata ay ang pinakamagandang gabay sa kung paano ito dapat gawin o sundin kahit na dadalhin mo ito sa ibang lugar. So bago tayo magtungo sa ating example, tignan muna natin ang mga legal basis natin dito sa Pilipinas. Nandiyan dyan po sa New Civil Code natin ang Article 17, first paragraph and second paragraph, as well as with Article 815. So maliwanag ang first paragraph ng Article 17 natin na nagsasabi na the forms and solemnities of contracts, wills, and other public instruments shall be governed by the laws of the country in which they are executed. Ibig sabihin, kung saan mo gagawin ang kontrata, saan mang bansa yan, yung bansa na yan, yung batas ng bansa na yan, ang masusunod patungkol sa mga formal requirements. So kung gagawin mo yan dito sa Pilipinas, yung batas natin ang masusunod. Kung gagawin mo yan sa China, sa Amerika, sa Japan, yung batas naman nila ang masusunod pagdating sa formal requirements. So gaya ng Article 805 ng New Civil Code natin. Sinasabi rito na kapag gagawa pala tayo ng last will and testament, kailangan that it must be subscribed by three or more credible witnesses in the presence of the testator and of one another. Ibig sabihin, pag gagawa ka ng last will and testament, bukod sa testator, yung gagawa ng last will and testament, may kaharap pa siyang tatlo or higit pang testigo para maging valid ang kanyang notarial will. Maliwanag po yan. Tignan po natin ngayon ang sample. F. A Filipino executed a will in China. Assume that under the laws of China, it is enough that the testator affix his signature to the presence of two witnesses and that the will need not be acknowledged before a notary public. The question is, does the country of China govern the formality of the wills? Kasi kung titignan mo, ang gumawa ng last will and testament dito sa tanong na to ay si F na isang Filipino. Pero ginawa niya yung kanyang last will and testament sa China. Kung susundin natin ang batas ng Pilipinas, dapat po tatlo or higit pa ang tetestigo habang ginagawa niya yung last will. Pero base naman sa batas ng China, kung saan niya ginawa yung last will, sapat na raw po na dalawang testigo lang. Now, again, please think of your answer and I will give you 10 seconds to think of it. And after that, I will give you the suggested answer. Time is up. Tignan na po natin kung tama po ba yung mga sagot nyo. The correct answer would be yes. Under the Lex Loci Celebrationis Principle, the formality of the execution of a will be governed by the law of the place of execution. Dahil po ginawa yung last will and testament ni F, kahit pa siya ay Filipino, sa China naman po niya yan ginawa. Nangangahulugan lamang po na batas ng China ang masusunod when it comes to formal requirements. Yan po ang Lex Loci Celebrationis Principle.